Turkmenistan, bansa, 70% Karakum Disyerto. Kilala sa carpet at puting marmol. Dito sa disyerto, mahigit kalahating siglo nang nasusunog ang butas ng gas. Tinawag itong mga tarangkahan ng impyerno. Kwento, 1971, nag-drill ang geologong Soviet. Bumagsak ang lupa, lumikha ng crater kasing laki ng football field. Sinunog ang gas para di makasama. Akala, ilang linggo lang masusunog. Pero mahigit 50 taon na itong nagliliyab. Gabi, umilo ang crater ng milya-milya. May ugong at amoy sunog. Nagbi-video ang mga vlogger sa bingit. Isang bugso ng hangin, pwede lahat magbago. Daang buhangin patungo sa crater. Ang mga jeep lumulubog, parang lumulutang sa buhangin. Sa Turkmenistan, internet ay luho, hindi karaniwan. Bilis ng internet, parang 2000s pa. Maraming site at social media, hirap ma-access. Kaya mahalaga personal na pagkikita. Nag-uusap sila harapan. Balita'y mas mabilis mula kapitbahay. Sa hotel, wifi lang sa lobby. Pila-pila ang may telepono gabi-gabi. Sa palengke, ilalagay sa USB ang pelikula o serye. Sa bus, may musika via Bluetooth o cable. May kulturang ipasa mo. Tiwala at diretsahang usapan ang mas mahalaga, hindi bilis ng internet. Tama lang tawaging puting lungsod ang Ashgabat, kabisera ng Turkmenistan. Noong 2013, pumasok ito sa Guinness Book of Records dahil sa pinakamaraming puting gusaling gawa sa marmol mahigit 500. Kilo-kilometro ang mga harapan na gawa sa may kintab na marmol. Sa tanghali, masisilaw ka sa kintab kaya kailangan ng salamin. Isa itong display sa gitna ng disyerto. May malalawak na kalsada, gintong arko, at mga fountain. Mga higanteng screen at damuhan tulad ng parke. Sa gabi, umiilaw ang lahat. Ang lungsod ay parang set ng pelikulang pantasya. Ngunit lumiko ka lang, makikita ang mga ordinaryong lugar. May mga lumang gusali, balkonahe, at pinapatuyong alpombra. Sa init, nagtatago ang mga tao sa lilim ng palengke at kainan. Ang mga taxi driver ay umiiwas sa mga pangunahing daan. Hindi kasi pwedeng huminto kahit saglit sa mga checkpoint. Ang mga carpet ng Turkmenistan ay hindi lang palamuti sa sahig. Sila ay alaala ng pamilya na nababasa ng mata. Nasa watawat ng Turkmenistan ang disenyo ng 5 pangunahing tribo. Sa museo ng Ashgabat may dambuhalang carpet na hinabi sa kamay. Sa mga pamilya, inilalatag ang pinakamagandang carpet tuwing pista lang. Ito ay tanda ng paggalang sa bisita. Sa video ng kasal, tinitiyak na kasama ang disenyo sa kuha. Nakikilala ng mga bihasang manghahabi ang rehiyon at angkan sa disenyo. Nagtatalo sila sa kapal ng buhol at tamang pula. Ang mga tina ay gawa sa halaman at insekto. Nakakaapekto rin ang tubig ng balon sa kulay. Para sa mga lokal, ang carpet ay pasaporte ng angkan. Isa itong tahimik na ensiklopedya ng kasaysayan ng pamilya. Ang Kanal Karakum, gintong ugat ng disyerto, ay 1,375 kilometro mula Amo Daria. Bumabagtas sa buong bansa, pinapakain ng mga lungsod at taniman. Kung wala ito, iba ang buhay sa Turkmenistan. Patuloy na bumabara ang buhangin sa kanal. Kailangan itong regular na linisin. Sa gilid nito, pumusbong ang mga nayon at sakahan. Sa tag-init, nagpapahinga ang mga tao sa lilim ng tambo nang huhuli ng isda. Dati disyerto, ngayon ay daanan ng kawan para uminom. Nagbibigay ito ng ani at trabaho sa libo-libo. Halos ika-4 na tubig ay nawawala sa pagsingaw, pagtagas. Kaya pinagdedebatehan ang pagsemento nito. Dito, naiintindihan mo ang halaga ng bawat litro ng tubig. At ang tatag ng mga taong nagpapanatili ng ilog sa disyerto. Ang Kasal Turkmen ay may daan-daang bisita, maraming kaldero, at musikang magdamag. Melores, Bertusong Kusiniro, naghihiwa gulay, karne sa natatanging teknik. Nagluluto din sila ng plov, may dilaw na carrot at common sa malalaking kaldero. Ang bakuran ay kasi ng bukid, matatanda nagbabantay kanin, kabataan naghahatid tsaa, kapitbahay nagbibigay tinapay. Walang nagrereklamo sa ingay, kagalakan ito ng lahat. Bisita ay nagbibigay pera, binibilang ng malakas. Musikerong nagpapasimula ng kashdepti, na sayaw. Ang mga umalis ay bumabalik para sa gabing ito. Sa video, usok mula sa kaldero, kislap ng kutsilyo. Mga bata ay tumatakbo sa mga mesa, nagnanakaw ng matamis. Kilala ang Ashgabat sa malawak at halos walang taong kalsada. Mukha itong set ng pelikula. Sa araw, halos walang tao dahil sa init. Paggabi, umiilaw ang mga puting harapan. Sumasalamin ito sa libo-libong ilaw at fountain. Nagtataka ang turista sa mga bagong tulay at daanan. Kakaunti lang ang sasakyan dito. Biro ng driver, nasa palengke lang ang trapiko. Doon daw ang tunay na buhay. Bawal huminto at biglang lumiko sa pangunahing kalsada. Kaya iniiwasan ng taxi ang mga lugar na ito, upang hindi masaway ng pulis. Ang lungsod ay maganda at kakaibang tahimik. Ang pagkakaiba na ito ay astig sa maikling video. Sa Turkmenistan, ang 2 umbok na kamelyo ay pang-araw-araw na katulong, hindi lang pampakuha ng litrato. Gatas nila ay sariwa o ginagawang maasim na inumin.
Ginagamit ang lana sa damit. Tuwing tagsibol, may paligsahan ng tibay at bilis. Sa disyerto, dadaan ng kamelyo kung saan babara ang jeep. Mas tanda nito ang balon kaysa sa GPS. Makita ang kawan malapit sa kalsada, katabi ng maningning na marmol na arko. Larawan ito ng matandang disyerto at modernong lungsod. Ang kamelyo ay parang tractor at thermos, nagdadala ng karga at nagpapanatili ng tubig sa mahabang biyahe. Ang Karakum ay may matinding init at bagyo ng buhangin. Bumababalot ito sa mga lungsod, makapal na tabing sa ilang saglit. Naninilaw ang langit at ang araw ay lumalabo. Sa loob ng oras, kumakapal ang buhangin sa bintana kasing kapal ng daliri. Nagtatakip ang mga tao ng mukha. Humihuni ang mga pinto ng tindahan sa buhangin. Hugas ng serbisyo publiko ang buhangin sa kalsada, parang nyebe. Dumarating ng paalon-alon ang bagyo. Nagbabago lahat ng plano, naiurong ang kasal na antala ang palengke. Sa litrato, ang ashgabat ay malambot at pastel, tila may lumang filter. Matapos ang bagyo, tinatampok ang alpombra. Nagdodrawing ang mga bata sa salamin ng kotse. Amoy basa na alikabok at tambo ang hangin. Turkmenistan, bansa ng kaibahan, nag-aapoy na bunganga sa buhangin, kabiserang puting marmol mula sa hinaharap. Internet ay mabagal, ngunit malalaking kasalan sa baryo. Carpet bilang pasaporte ng tribo at kanal na bumabagtas sa disyerto. Mga kamelyo, naglalakad sa gintong arko at bukal. Alikabok, ginagawang watercolor na postcard ang lungsod. Kaya ito napakaganda tingnan. Ito ang 10 katotohanan sa Turkmenistan. Kung may natutunan, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na cool na bansa. Hanggang sa muli!